drag queen ang nag-perform ng ama namin sa kaibang bersyon na kinagalit ng netizen na maraming taong nakapanood ng video performance niya. Nagbigay din ng mga pahayag ang mga may mataas na posisyon o katungkulan sa gobyerno sa kadahilangang kalapastangan sa relihiyong Kristyanismo at paglapastangan sa Panginoong Diyos. Makita nyo po mga kapatid sa video na isang drag queen na nakabihis Panginoong Jesus at nakasuot ng LGBT flag. Ang performance niya po na ito na nakuha sa video ay sa bar din po nangyari, na kung saan doon po siya madalas mag-perform o doon siya nagpo-perform. Makita nyo po mga kapatid yung mga malicious steps po na kanyang ginagawa habang sinasabayan yung rock version ng ama namin. Marami pong nagalit sa drag queen na ito, the way kung paano nila kantahin, hindi lang po siya kasama po ng nasa bar, at kung paano po nila lapastanganin sa pamamagitan ng mga kilos o yung mga malalaswang kilos at sayaw. Alam naman natin mga kapatid na kung ano yung ginagawa niya ay hindi po talaga nakakalugod sa Panginoon, sapagkat ito po ay kabastusan. Ang panalangin mga kapatid, ito ay komunikasyon natin sa Panginoon. Ano man pong era, ano man pong panahon ng lumipas, ang pananalangin po hanggang sa oras na ito ay isang banal na ginagawa at isang aksyon natin na paglapit sa Panginoon. Kaya maraming nagalit po sa drag queen na ito sapagkat nilalapastangan niya kung paanong nanalangin si Jesus at kung paano niya tayo tinuruan. Yung pattern po ng ama namin ay ginawa po niyang performance na puro kabastusan ang ipinapakita. Sa mga hindi pa po alam na nilalaman ng ama namin rock version, ito yung sabi ng Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 13. Kaya manalangin kayo ng katulad nito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Punong-puno po ito ng pag-asa at punong-puno po ito ng kabanalan, sapagkat ito ang itinuro ng Panginoong Jesus kung ano yung pattern natin pag tayo ay mananalangin sa Diyos Ama. Ngunit sa naturang video at sa pinakita po ng performance na isang drag queen, ito ay paglapastangan po sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na wag nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Do not choose the name of the Lord in vain, sapagkat meron itong kaparusahan. Sabi ng Exodo, huwag niyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon niyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Makikita rin po natin sa video na in-upload niya na kung paano niya i-review o imukbang yung ostya o yung pagkain sa elemento ng banal na hapunan ng Panginoong Jesus. And then for the crispiness, we'll break this in half. Kaya siguro may design sa likod para to guide yung pag-break. Love it. Let's see. Ang pagkain sa mga elemento sa grape juice at tinapay ay isang banal na dapat igalang po. Ngunit pinapakita ng drag queen na ito na naka-attire na Panginoong Jesus ang kapalapastanganan po sa banal na hapunan ng Panginoong Jesus. Alam natin na ang mukbang ay mayroong spirit of gluttony, yung kain po ng kain ng walang kabusugan, at hindi po to galing sa Panginoon. Ang pagganap po at pagkain sa elemento ng tinapay na kumakatawan po sa katawan ng Panginoon o sa dugo ng Diyos, yung kopa o yung grape juice, kinakailangan pong merong taimtim na pananalangin, pagsaliksik sa sarili, panghingi po ng tawad sa Panginoon. Kaya po ito ay banal at hindi dapat gawin na kung sino-sino lang ng walang tamang procedure. Ito mismo yung inahibilin po niya sa mga apostol. 1 Corinthians chapter 11 verse 27 hanggang 29. Kaya nga sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro o ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito
ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Kaya po sa mga bagay nito, marami pong nagalit sa drag queen po na ito dahil sa kalapastangan ng ginawa po niya. Ito rin ang sinabi ng mga nasa katungkulan. Mariin na kinundena ng ilang mambabata sa ang viral na Ama Namin performance. Nais namang pag-aralan ng Senado kung paano maaamyendahan ng batas sa Revised Penal Code Article 133 o Offending Religious Feelings kasunod ng viral video ni Pura. I think we have to, if needed, we have to amend kasi, hindi nakakasakit naglantan ito, no? Para sa akong Christian, ito magkakaroon. Blasphemous ang video. Pinapastos ng mga tao sa video ang pananampalatayang Kristiyano at ang dasal na Ama Namin. Naniniwala daw si Zubiri na ito na ang pinakamalalang pag-abuso sa ating freedom of expression. Tilang krimen nga raw ang kanyang napanood sa video. Alam niyo mga kapatid, dahil sa reaksyon ng gobyerno doon po sa ginawa ng drag queen po na iyon, pinapakita ng gobyerno na may paggalang pa rin ang ating bansa sa Diyos, sa pagsamba at pagbibigay ng respeto sa pananalangin sa Diyos na makapangyarihan. Papatunay ito na kinikilala ng ating gobyerno ng bansang Pilipinas ang Panginoong Diyos, na Diyos pa rin siya sa ating bayan. Sapagkat sa mga first world country ay mas grabe pa po ang paglapastangan sa Panginoon. Ngunit sa bansang Pilipinas, binibigyan pa rin ng paggalang at respeto ang Panginoong Diyos. So doon natin makikita mga kapatid na ang bansang Pilipinas ay nagkikare pa rin pagdating po sa Panginoon, na ang Diyos pa rin ng bansang Pilipinas ay ang Panginoon. Sapagkat pagpapalain ng Diyos sino man ng mga bayan o bansa na ang kinikilalang Diyos ay ang Panginoon. Awit chapter 33 verse 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso ng mga tao, at naunawaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi na nanalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal, at hindi naman naliligtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Mga kapatid, alam ko po, matagal na pong nangyari ito, pero hindi po ako nakikisabay sa trend. Tinitingnan ko mga kapatid ko ano yung makikita nating aral at mahanapan natin na aplikasyon po sa buhay natin at sa pananampalataya po natin. Magkaroon po ng lesson sa atin mga kapatid ng insidente at nangyaring ito. Mahanapan po natin na aplikasyon sa ating mga buhay. At piliin po natin mga kapatid yung mga bagay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon sa paglakad at pagtahak po natin sa buhay. Philippians chapter 4 verse 8, bukod dyan, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Ang pinakita po ng drag queen po na ito, kung ito man ay ginagawa niyang art or expression na kanyang pananampalataya at pagpapasalamat, hindi po ito tama mga kapatid, sapagkat ang isang pagsamba sa Panginoon ay yung kaaya-aya, malinis at kalugod-lugod sa Panginoon. Patuloy po natin ipanalangin mga kapatid, mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, na makapanumbalik po sa Panginoon. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Kung meron kang gustong sabihin, let me know in the comment section. Huwag niyo pong kalimutang mag-like kung nagustuhan niyo po ang video ito. Kung napapanood niyo po ito sa Facebook page, huwag niyo po kalimutang mag-follow. Ganoon din po sa YouTube kung napapanood niyo po ang video at pangangaral na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Kung bago lang po kayo, huwag niyo pong kalimutan din na mag-hit po ng notification bell natin para updated po tayo sa mga i-release natin na video. God bless you all mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon hanggang sa muli po natin pagkikita. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.